Pagbabasa mula sa Aklat ng Karunungan. Mga hari, pakinggan ninyo ito at unawain. Mga namamahala sa buong daigdig, pag-aaralan ninyo ito. Makinig kayo, mga pinuno ng maraming bansa. Kayo na ang ipinagmamalaki ay ang dami ng inyong mga nasasakupan. Ang pamamahala ninyo'y kaloob ng Panginoon, at ang kapangyarihay mula sa kataas-taasan. Siya ang susuri ng inyong mga gawa at sisiyasatin ng inyong mga panukala. Kung sa inyong pagiging tagapamahala ng kanyang kaharian ay hindi kayo magiging tapat, kung hindi ninyo susundin ang kautusan, at kung hindi kayo mamumuhay ayon sa kanyang kalooban, madali siyang paririto at parurusahan kayo ng mabigat na parusa. Walang katulad ang bigat ng parusang inilalaan niya sa mga namumuno at makapangyarihan. Ang mga aba ay kahahabagan at patatawarin, ngunit ang mga nasa kapangyarihan ay mahigpit na hahatulan. Ang Panginoon ng lahat ay hindi natatakot kanino man, gaano man siya kadakila. Siya ang may likha sa lahat, sa dakila at sa aba, kaya't pare-pareho lang ang tingin niya sa lahat. Ngunit mas mahigpit ang paghatol niya sa mga nasa kapangyarihan. Kaya, mga hari, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang matuto kayo at nang hindi kayo magkamali. Ito ay mga banal na bagay at kung gagamitin ninyo sa paraang banal, kayo rin ay magiging banal. Pag natutunan ninyo ang mga aral na ito, maipagtatanggol ninyo ang inyong sarili sa araw ng paghuhukom. Kaya nga, pahalagahan ninyo ang aking mga aral. Unawain ninyo ito at kayo'y matuto. Ang salita ng Diyos. Magbangon ka poong Diyos upang tanan ay masakop. Bigyan ninyong katarungan ang mahina at ulila, at huwag ninyong aapihin ang mahirap at may dusa. Ang marapat na tulungay ang mahina at mahirap, sa kamay ng masasama sila'y dapat na iligtas. Magbangon ka poong Diyos upang tanan ay masakop. Ang sabi ko, kayo'y Diyos, anak ng kataas-taasan, ngunit tulad nitong tao lahat kayo'y mamamatay, katulad din ng prinsipe papanaw ang inyong buhay. Magbangon ka poong Diyos upang tanan ay masakop. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 kitongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila ay sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka't humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mayroong simula at may katapusan. Ay, ba't nga ba ako napakanta? Hindi, sinasabi ko lamang na ang buhay ay may simula, may katapusan. No? Merong source, meron din siyang paroroonan. Ewan ko naging klaro na sa atin, saan ba talaga pupunta ang buhay natin? At sana, ngayon, alam na natin, sana makauwi na tayo sa ating tunay na paroroonan. No? Ang paroroonan lahat ng buhay, wala iba kundi ang Diyos. Sa Kanya rin, nagmula ang lahat ng buhay. Sa Kanya tayo nagsimula. Sa Kanya rin tayo paroroon. Mga kapatid, dito po sa ating ebanghelyo, merong 10 ketongin. Nagmakaawa sila sa Diyos. Panginoon, pagalingin niyo po kami. Tapos, sabi ng Panginoon, sige, pumunta muna kayo sa mga pare upang mag-report sa kanila. Pagkatapos, habang sila naglalakad, gumaling sila sa kanilang mga ketong. Kaya lang, bakit isa lang ang bumalik? Sabi ng Panginoon, nasaan na yung siyam? Bakit hindi sila bumabalik? Tayo, bakit hindi tayo bumabalik sa Diyos? No? Sabi nga, pagkahaba-haba man ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Mukhang inevitable ito.
Pero kasi, ang susi ng tunay na makabuluhang buhay ay hindi sa pagpaplano na kung ano-ano, yumaman ako, ganito, magkaroon kami ng magandang kinabukasan, at yung mismo nag-iisip ng magandang kinabukasan. Ano ba talaga ibig sabihin ng magandang kinabukasan kung hindi rin naman tayo uuwi sa langit? Ano sa yung kayamanang yan kung ang punta naman dyan ay impyerno? Saan pupunta ang buhay natin? Sa mga kabataan na nag-aaral, anong klaseng kurso ang pinili ninyo? Para saan? Saan mapupunta yan? Saan magpupunta yung pagpapakayaman kung hindi naman ito uuwi sa Diyos? Kaya, merong simula, merong patutunguhan. No? Kung gumaling, pumunta sa Panginoon. At ganoon na rin sa atin, uuwi tayo sa Diyos. Itong mga isipin natin. Ano ang kaganapan ng Diyos? Ganon din tayo. Ang kanyang kaganapan ay sinabi, maging ganap kayo katulad ng Ama ko na ganap. Be perfect as the Heavenly Father is perfect. Maging ganap sa kabanalan ng Diyos. No? Ikalawa, isipin natin kung ano ang ating papel dito sa gawain ito ng kaganapan ng buhay. No? Tayo ay naging instrumento. Minsan ang una nating narinig, wala akong oras Wala akong oras, bakit? Kasi ginagamit ko oras ko sa pagliligtas ko lang ng sarili ko. Pero yung kaganapan ng buhay, hindi na tinutunghan, pinabaliwala na lang ito. Huwag natin baliwalain yan. Ang dakilang plano ng Diyos tungo sa kaganapan ng buhay at yung pag-uuwi na ng lahat ng tao patungo sa pagkakilala sa Kanya at pagkaranas ng langit, ay magpagamit naman tayo sa Panginoon. Sapagkat noong nilikha tayo, palagi ko, alam na ng Diyos at alam niya kung sino tayo. Sana kilalanin din natin sarili natin. Tayo ay instrumento, tayo ay lingkod, tayo ay mga alila ng Panginoon, tayo ay mga katiwala ng Panginoon, tayo ay instrumento sa ikababago ng buhay ng ating kapwa. Patungo sa kaganapan ng buhay na nais ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, yung isa pa po ay yung pasasalamat. Sana malaman din natin na kapag binigyan na tayo ng grasya, at araw-araw po tayong binibigyan ng grasya ng Diyos, edi araw-araw din tayong uuwi. Araw-araw din tayong bumabalik sa ating Panginoon. At meron pang isang uuwian. Pagkatas ng lahat-lahat ng ito, meron tayong uuwian, meron tayong babalikan. At doon ako naniniwala, kung galing tayo sa Kanya, uuwi rin tayo sa Kanya. At sana pagdating ng time na iyon, yung mga tapat lang sa Diyos ang makakauwi sa Kanya. Sana kasama tayo doon. Kaya manalangin tayo. O Diyos, pagkahaba-haba man daw ng prosesyon sa simbahan din ang tuloy. Pagkahaba-haba man din ang aming buhay, sa inyo rin kami uuwi. Sana malaman na namin kaagad yan, ngayon pa lamang, para bawat araw na binibigay nyo sa amin ay pagkakataon na makauwi kami sa inyo at makapaglingkod kami sa inyo. At magawa namin ang dapat namin gawin, ang maging instrumento na kaganapan ng buhay na nais ninyo para sa amin. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon.